Dahil nakataas ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, pinag-iingat po ang mga nasa mabababang lugar sa posibilidad ng pagbaha. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Alright, susubukan po nating balikan maya-maya lamang si JP Soriano. Samantala, isang mag-asawang may-ari ng kainan sa Intramuros ang nabiktima ng budol-budol gang. Natangayan sila na mahigit 10,000 piso ng mga suspect. Kaya payo ng mga otoridad, huwag basta-basta magtitiwala para hindi mabiktima. Balitang hatid ni Marisol Abduraman, exclusive. Sa kuha ng CCTV, dumating sa isang kainan sa Intramuros ang isang lalaki at isang babae. Dumiretso sa loob ng kainan ang ituro ng isa sa mga tauhan ang kanilang amo. Nang makaharap, nakipag-appear pa ang lalaki sa may-ari na animoy malapit na kaibigan. Sabay kaway sa misis ng may-ari na nasa loob noon ng opisina. Sabi ko, nag-appear. Sabi, bilang tao tayo, hindi naman tayo isnaberoho na para yun natin pansinin. Pero doubt ako kung sino siya eh. Kasi pag pasok pa lang niya dito, dumungo na, hi ate, so ganun. So ako, sino ito? Sabi kong ganun. Ako yung seaman, yung kumakain dito dati. Yun ang sagot niya sa akin. So, nag-usap na kami. Tapos marami siyang kwento kasi so, parang wala kang chance na magsalita. Takang-taka man, di raw nila maitaboy ang dalawa. Naawa pa nga raw sila sa lalaki na nagsabing may sakit daw siya. Makailang beses pang nakipag-appear at yumakap sa may-ari. At maya-maya ay may inilabas na supot na may mga mamahalin umanong pabango. Pumasok daw si Mrs. Barameda sa opisina at gumawa ng tseke. Sumulat ako ng tseke, tapos nakita niya yung may pera ko doon sa table ko. Sabi niya, i-cash mo na lang ate. Wala sa isip ko kung ang bag ko nandyan sa gilid, kumuha ako ng 1,000 sa wallet ko, kumuha ako, binigay ko sa kanya. Pero bukod sa cash, kinuha pa rin daw ng dalawang suspect ang tseke sabay alis. Sa CCTV video na katapat na establishmento, makikita silang nagtaksi. Pagkaalis ng mga suspect, doon lang daw na pag-isip-isip ng mag-asawang Barameda ang nangyari. Pero huli na ang lahat dahil na-encash na pala ng mga suspect ang 10,000 pisong tseke. At nang buksan nila mga pabangong dala ng mga suspect, lumalabas na peke ang mga ito. Lumalabas po yun na isa pong kaso ng swindling, budol-budol. Para po yung mga tumatawag sa kunyari, na-aksidente si ma'am, si gano'n, gano'n din po yun, isa rin po yun. Makatutulong daw ang CCTV video sa pagkilala sa mga suspect. Ipo-profile po, baka po meron na po siyang naunang kaso. Matamis magsalita at talaga raw magaling mambola at mangumbinsi ang mga taong manloloko. Kaya payo ng mga otoridad, huwag basta-basta magtitiwala, lalo na sa mga hindi kakilala. Marisol Abduraman, GMA News.